Arts na natapos, pre. Patay. About dun sa... Binata na Oo. tumatago sa 8 to 5 yun. Kung hindi man maduktong yun, tot. Pero ganun nga, check your expenses bilang isang binata. Tanggalin mo yung mga unnecessary na gastos. Tapos, maging selfish ka muna. Yun, maging selfish ka muna. Uninstall mo muna yung, pinag-aral ako, nagkatrabaho na ako ngayon, it's time to give back. Wala mo nang give back. Mayayari ka dun, pre. Trap kasi talaga yun. Pag nag-give back ka agad, makakapag-abot-abot ka. Hindi ka nga lang makakapagpalago dito. Like for example, nung kapanahunan nung nagte-text pa tayo. Text, ano yun? Text? Larang text, di ba? Nananalo ka na. May bumibili sa'yo dito ng piso dakot. Di ba? Pag binenta mo yun, may piso ka, hindi ka nakapagpalago. Pero nasatisfy mo to. Parang ganun lang yun eh. Nagtatrabaho ka, nakapag-abot ka kahit papano, sinagot mo yung tubig, yung ilaw, inabutan mo tag 1.5 yung mama at papa mo, yung mga kapatid mo, inabutan mo tag 1.8 na baon. Nasatisfy mo yung feelings nila. Pero ikaw personal. Yung buwan na yun na pinagtrabahuhan mo, naubos yung para kasing binili ng kumpanya yung isang buwan mo ng gantong halaga. Tas naubos lang siya para masatisfy yung feelings ng kapamilya mo. Na yung mga feelings na yon, mabilis lang din ma-hurt yun once mahindian mo sila ng one time. Nangyari na sa'yo yan. Oo. So, ang magandang gawin, hindian mo na talaga sila. Tiisin mo na. Let's say 2 to 3 years, magiging demonyo ka. To the point na, lumayas ka na nga dito, hindi ka naman naghahambag dito eh. Magsosolo ka na. What if 2 to 3 years hindi gumana? Wala ka ng pamilya. Hindi, buhay. Anong wala ka ng pamilya? I mean, diba? Kasi tiniis mo sila 2 to 3 years and then hindi siya gumana. Paano hindi gumana? Like for example, namatay magulang. Hindi tumakbo yung pinagkakita mo. Hindi, infinite yung numbers, pre. Infinite yung numbers, pre. Hindi porke 2 to 3 years, yun na yung ultimatum mo. Mayroon dyan. May mga tao dyan na kilala ko, personal. Ang inultimatum lang nila, bigyan nyo ako ng 1 taon. 1 taon lang. Putangin na, nangyari talaga. Gumana talaga. Ako nga, pre, ang ultimatum ko, 4 to 5 years. Ito personal 4 to 5 years. 3 years na akong kupal sa mata ng angkan ko. 3 years na. Ang ultimatum ko, 4 to 5 years. Pero pag dumating yung panahon na 4 to 5 years, hindi ko pa rin nakakamit yung gusto ko para makapag-give back ako sa pamilya ko, let's start the pang 6. Hanggat buhay pa ako nung panahon na yon, hindi naman ako titigil, pre. Gagawin to, tatagusin ko yung kayamanan, pre. Or mamamatay ako na tinatagos ko yung kayamanan. Palabas yun yung kay 50 Cent. Tama. So, may iba naman ako, no? May mga tanong kasi sa akin dito sa TikTok na tinatanong nila, ano daw yung take natin sa usapang kasal? May plano ka ba magpakasal in the future? Ako, oo. Nung una, wala. Bad trip si Wada nun. Sinabi mo sa kanya yun? Sabi ko sa kanya, kasi live-in kami. O live-in na tayo. Ginagawa na natin yung ginagawa na mag-asawa eh. Marami nga dyan, kasal pero hindi naman nila na-experience yung gantong pamumuhay dahil may idea ako, may instruction ako na galing sa akin na sinusunod natin, ine-execute natin. Check mo yung buhay natin. Ang sarap, di ba? Alright naman. Asawa turing ko sa'yo. Kaso yung mga babae kasi, ang gusto nila yun nga eh. Kasal. Fairy tale kasi nasa utak nila, pre. Kasal. Hanggang sa ako, na-check ko na lang din dahil nga, nabanggit ko, di ba? Happy wife. Yun, doon na pumasok ang idea sa akin na naniniwala ako sa Diyos eh. Man of God ako, pre. At isa yun dun sa mga utos, pre, na huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Pag sinabi mong asawa, kasal kayo. Diba? So, do you believe in marriage? Yeah. Naniniwala ka sa marriage? Oo, tsaka may plano akong magpakasal. Ngayon, tinatanong kasi ng mga maraming nagtatanong sa akin yan, kailangan magpapakasal kasi 3 years naming live-in eh. So nakita nila, okay naman kami, match na match kami. Ba't daw di pa magpakasal? Sabi ko, basta, malaki ka. Alam ni Wada yan, may plano kaming puta, big talaga, yung tipong 100 million yung kasal, pinakamagandang kasal na ma-experience ng kamag-anak niya at kamag-anak ko. Ganon. It is a matter of, yun yung first time na experience namin, na gusto rin namin, pati yung angkan niya, angkan ko, yun din yung parang, lupet! Naniniwala ka sa divorce? Oo. Agree ka na may divorce dapat?
Kasi sinusulong yun ng mga tao ngayon. Maraming may gusto. Produkto kasi ko ng ng palyadong mag-asawa. Hindi na Kasal sila? Kasal sila pre, pero parang dekada na tablahan sila. Kasi nga yung tatay ko error. What do you mean by error? Error siya pre. Hindi na para dumitalye, pero error siya. Kaya nung sinabi ni MG na may tatay ako na hindi tinutulungan, kasi nga error siya. Hindi na para dumitalye, basta error siya. Hindi siya naging great provider. Yeah. Yes sir. Ikaw yung yung parang naging father. Ako hindi naman. Yung nanay ko. Kaya sobrang lupit ng nanay ko. So, agree ka sa divorce na dapat magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Oo, pero dapat yung cause kung bakit magdi-divorce, sukdulan, pananakit, unang-una. Yun. Pero Abuse, pag yung hindi na mahal isa't isa, ayoko nun, hindi ganun. Yung simpleng ganun lang. Oo, hindi na kita mahal. Kaya mo hindi mahal yan kasi may natripang ka ng iba. Para sa akin ganun yun. Wala nang ibang dahilan, pre. Kunyari, kailangan natin ng divorce kasi may mga ganun napagod na lang, hindi na kita mahal. Hindi sa hindi mahal yung pre. Putangin na may iba nang natripan yun, sure. May katrabaho yun na makulit na mas natitripan niya na yun, sure. Paano mo ba masasabi ang babae pag naglolo ka na? Ano mga signs? Hindi na makulit. Hindi na siya makulit. Makulit kasi yung mga yun Love mo ba ako? Yan putangin na sa isang araw pre nakaka 7,856 na ganun yun. Love mo ba ako? Putangin na pag hindi na gumaganon, pag hindi na 756 yung ganun niya sa isang araw na love mo ba ako? Putangin na patay. May iba ng trip yan. Agad-agad. That umaabot sa ganun. 7,856 na love mo ba ako? Ano pa bukod doon? Biglang parang strong independent na siya. Kasi kung mahal ka niya, pre, sobrang parang maamong pusa yun na, sa'yo ako nakadepende. Ganito, ganyan. Anong gagawin? Saan tayo kakain? Pag hindi na siya dependent sa'yo, yung may mga sarili na siyang lakad, may mga sarili na siyang galaw, nang magugulat ka na lang, may ganun pala. May iba ng tirada yun, pre. Paano pag, halimbawa, hindi to si Wada, halimbawa, iba girlfriend mo, halimbawa, and then, gusto niya mag-clubbing. Mag-club, mag-enjoy sa club. Papayagan mo? Unang-una, hindi ako magjojowa nung nagka-club. Ba't ayaw mo sa babaeng nagka-club? O nag-enjoy lang sa club, hindi siya GRO, hindi siya Gusto lang niya mag-inom sa club with girlfriends. Bakit ka, tangina. Girls out lang daw, girls night out. Tangina pre, kung yung club, babae lahat ng nandun. Waiter, bouncer, babae. Owner, babae. Lahat babae. Sige, girls night out. Pero kung putang inang club yan na may mga lalaking pumupunta dyan para mang-uto ng tulonggis na uto-utong babae para mabengbang mamaya sa parking. Tas pupunta ka dyan para magsaya kayo ng mga tropa mong babae. Tapos ayos na ayos ka. Kumukuha ka ng atensyon ng ibang lalaki. So, ibig sabihin, pupunta lang doon yung babae para magpapansin. Insecure ka, tol, pag ganyan. Ba't ganyan ang mindset mo? Unang-una kasi, kung babae siya, wala siyang ibang pagpapagandahan at kundi yung lalaki niya. Yung boyfriend lang niya o yung asawa lang niya? Oo. Mag-aayos siya ng sagad. Hapit na hapit yung suot. Hindi, for herself lang yun. Nakalukuhan. Yun ang sabi ng mga babae ngayon. Nagpapaganda sila, nagpapasexy sila para sa sariling confidence nila. Ang tanong, bakit nagpapaganda sila, di ba? Pipicture sila, pak! Magta-thirst trap sila. Pang boost ng self-confidence. Para sa kanila daw yun. Para sa kanila, ine-express nila yung expression nila. Yep. Pag malaswa silang sumayo. Pak! Tangin na bakit pag konti yung engagement? Ba't kumukonti yung tela lalo? Tangin na observe nyo yun. Yung mga pinapanood yung babae na sinasabi nila na para sa kanila yun, ine-express nila yung sarili nila. Pag konti yung engagement, shadow ban ba ako guys? Bakit naghahanap ka ng attention? Kala ko ba ginagawa mo yan to express? Kung ginagawa nila yun to express, pre, regardless kung ilang views yan. Bigaw lang. Oo. Hindi ka maapektuhan. Ba't pag walang engagement? Shadow ban ba ako guys? Tapos may idea pa sila na, kumunti na engagement ko. Nag-story na kasi ako ng boyfriend. Nag-hard launch na kasi ako. Sa madaling sabi, anticipated mo yung attention ng iba't ibang lalaki. Aware ka. Yeah. Mabalik lang ako dun sa clubbing. So, halimbawa, may chick ka nagugustuhan, disagree ka pag nagka-club siya. O girlfriend mo siya, halimbawa. Halimbawa lang naman, no? Tapos nalaman mo mahilig siya mag-club. Ayaw mo na nun talaga kagad. Actually, hindi. Paano kung pupunta lang naman siya dun para mag-enjoy with girls, hindi naman niya gusto ng male attention, ganito ganyan.
Hindi niya pinapansin, gano'n. Unang-una talaga. Unang-una, hindi ako magkakajowa ng nagka-club. Pero kung sakali lang na meron akong jowa na gusto niyang mag-club, kunyari lang, halimbawa, o paano lang, halimbawa lang, pumutok sa buho, nag-exist ka, may jowa ka na nagka-club, kasama niya yung mga girls. Para sa akin, anticipate niya kung ano yung mga consequences ng pagiging babaeng mahilig sa club. Balik, for example, ako, bilang isang lalaking rumaratatat para sa resources, para mabigay yung pangarap na buhay na magiging reyna ng kingdom ko, may preferred akong reyna. Pag hindi ko preferred na reyna, yung nagka-club, pag ang tingin ko sa babaeng nagka-club, dito ka lang sa akin, pero bebeng-bang-beng-bangin lang kita, hindi kita pakakasalan, pero jowa kita. Wala ka na magagawa doon. 0 chances na siya sa marriage. Yes, sir. Bakit ganun ka? Napaka-misogynist mo naman, pre. Women hater ka naman masyado, tol. It is Kasi may mga, what it is. Hindi, tol, may mga babae naman nagka-clubbing na matino naman, pre. Virgin, ganun. Tangina, nagka-club virgin? Oh, malay mo, di ba? Nagpunta lang siya doon para sumayaw, dancing, like Putang that. ina, sumayaw! She doesn't like male attention. Gusto lang niya ng mag-enjoy with girlfriends. Tangina, nung isang araw, tawan-tawa ako nung birthday ni Boss Toyo ginanap yun dun sa silo. Oh, club to, di ba? Tapos first time kong mapunta dun sa part na yon ng BGC. Magkakatabi yun, di ba? Putang ina, ang haba ng pila. May ganito lagi yung setup Nakita ko na yung setup Ang nasa pila, 3 hanggang 4 na magtotropang babaeng palong-palo, ayos na ayos. Tapos 1 or 2 lalaki na alam mong may tira or may pera. Yun ang gagastos. Ayun ang setup lagi. Tinignan ko maigi. Ito yung magkakasama. Laging may 2 lalaki na alam mong sila yung nakamontero, sila yung naka-fortuner, tapos may 4 na magtotropang babae na palong-palo yung itsura. Sure dun, yung 1 or 2 dun sa 4 na yun, mabibengbang nun. Kasi may competition Yes, sir. Ngayon, ikaw, nagka-club ka ba? Bihira lang, tol. Pag bihira ka nagka-club, bakit ka nagpupunta dun? Anong mission mo? Ako? Para mag-enjoy lang. Wala akong pakialam sa female, pare. Nakalokohan mo. Oo nga. Kunyari may kumulit sa'yo dun. Lumapit talaga, hindi mo kakaratin? Hindi, tol. I'm man of God ako, pre. Alam mo Okay, sige. 1 ka sa 10. 1 ka sa 10. Yung 9 na lalaking pumupunta doon para makapangkulit ng babaeng utu-utu. Kasi lahat ng babae doon utu-utu na. Hindi, Nakalakan na yun Paano kung yung girlfriend mo, hindi niya gusto yun, hindi niya pinapansin yung male doon. Gusto lang niya talaga mag-enjoy lang, mag-drink, ganyan. Wala, yun nga. Lasapin mo yung consequences nun. Diyan ka lang. Okay lang, diyan ka lang. Like for example, example ko na yung consequences type shit. Ang ina, pre, ayoko ng mindset mo. Masyado kang sa babae, pre. Bigyan kita ng consequences type shit Grabe yan, pre. Hindi hard selling, hindi ganito Nung naging kami ni Wada, pre, nag-iossi siya. Ako, pre, ever since wala akong bisyo. Alam niya yan, hindi ko siya binawalan. Nag-iossi siya. Putang ina, niragalo ko pa nga siya, relics, lahat ng bala. Ang consequences lang, pag ngayong araw umusok yung bibig mo, wag kang dadampi sa akin. Baka ma-second hand smoke mo ako Putang ina, magkakasakit ako ng tungkol sa usok nang hindi ako nag-uusok. Kaya nga ayoko ng usok Ayoko ng mga consequences na negative niya. Pwede akong magkasakit dahil dyan. Wala akong problema dyan sa bisyo mo. Pero may consequences. Wag kang hahalik sa akin pag umusok yung bibig mo. Yun lang. Ito, pansin ko lang to Masyado mong ino-objectify yung mga babae. Masyado mong tinitignan yung mga girls na parang mababatiin mo sa kanila. Tol, ba't ganyan ka, pare? Wala ka bang kapatid na babae? Marami. Wala ka bang nanay? Meron. Ganyan ka tumrato ng babae, tol. Hindi tayo dapat ganyan. Nakikita nila, pre. Sinesermonan ko yung mga single mom. Ito yung downside nito, girls listen Ito yung downside niyan. Kapag ikaw nakapili ka ng maling lalaki, nasa 20s ka, naubos yung 10 years mo, 1 decade mo sa isang maling lalaki, finish ka na. Tangina, tas prime pa yun, pre. Yun ang prime mo lang. Prime era yun, mga kababae o lalaki, yung 20s. 20 to 30 lang. Hindi, lalaki, kaya pa ng 30 to 40s 20 to 30s ng babae, that's your prime. Inangat ko na, dapat nga 20-25 lang 20 to 30s nyo, yun ang prime nyo talaga. Pag lumagpas ka ng 30 ka, maganda ka pa rin, bihira na yan. Bonus na lang yan. Wala naman lang akong sinasabing masama para sa kanila, pre. Tangina, bukang bibig ko sa kanila, pre. Be accountable. Take full control.
Nakapili ka ng sablay na lalaki, kasalanan mo yan. Totoo Tangina, yan. victim blaming ka. Totoo yan, kasalanan mo Tangina, yan. hindi kasalanan mo yun. Unang-una, tinutukan ba ng itak para sagutin yun? Hindi. Tama. Tinutukan ka ba ng basuka para subuin yung tubo-tubuhan nun? Ikaw yung bumuka ka. Choice mo yun. Take full control. Take full accountability. Yun yung sinasabi ko, pre. Grabe, ang hard mo sa mga babae. Tangina, hindi ako hard, pre. Kasi nakita ko na yung hirap ng single mom. So galit ka sa single mom? Hindi. Ayoko nang dumami pa yung single mom. Kaya nangungusap ako ngayon sa mga bagong batches ng babae ngayon na putang ina, take full control. Take full accountability. Pag pinili mong magkaroon ng whole face sa gantong edad mo, yung consequences niyang whole face na pinili mo, putang ina, lalasapin mo ng solid Ay dyan. pre, uso ngayon ng whole face. Kinakalat nila sa TikTok and Facebook na, girl, dapat dumaan ka sa whole face nang mapili mo yung tamang lalaki sa buhay mo. Agree ka ba doon? Pag dumaan ka ng whole face para mapili daw yung proper na lalaki, putang inang hindi. Bakit? Pag dumaan ka sa whole face, ikaw yung babaeng mawawala na sa choices. 'Di ba? Ang layo, 'di ba? Ang layo ng logic. Ang logic ng mga nagsasabi, kailangan pagdaanan yung whole face para masala nila kung sino talaga yung proper ma-filter. na lalaki. Yes. Ikaw yung pumipili. Pero in reality, kaming mga lalaki ang pumipili. Tapos mawawala ka sa pagpipilian once may ganong face kayong whole face. We will never be a hoe. We are homemakers. Di ba? Tangina, hindi naman kami magiging hoe lang naman kami kasi kinakarat nyo kaming mga lalaki. Kinakarat kayo ng mga kapwa nyong low IQ. Yes. Di ba? Babae ka, bababa So ang masasabi IQ mo pagka ang lalaki iutero, low IQ? Para sa akin, yes. Why? Pero, eto may level ng iotero. Ito. Ay. May barkada akong iotero. Shoutout mo. Pangalan. Alam niya na yan. Hindi, wag mo last name man. First name lang. Hindi. Ako nag-drop ako Sino? Ryan, saka si James. Wag. First name. Wag. May mga barkada akong iotero. Okay. Pero sa tunay na buhay, wala. What do you mean by that? Magiging saludo lang ako sa iyoterong lalaki pag yung iyoterong lalaki well-tindig, well-established yung resources. Yung ibang department niya, ballin, tas yung sex life, playtime lang siya doon kaya siya umiiyot. Extra time lang yon. Yes, sir. Pero kung gawin mo siyang nakakasagabal sa araw-araw mo, mali na, di ba? O, yung lalaki na fuckboy, tapos wala kang 1,000 ngayon, mukhang tanga nun. Akala nila, sobrang fly nila doon kasi nakakayot ako ng ganto ganyan. Hindi lang yun ang flex. Nakakayot ako ng ganto ganyan. Tangina pre, kamusta naman yung mga naiiyot mo? Sobrang walang muwang. Sobrang walang ideya sa nangyayari. Hindi ka maka geto ng babaeng may tira. Kasi may mga babaeng may tira pre. Yung well-tindig na babae. Meron, marami akong kilala Hindi yan. ka nga makageto ng ganun eh. Hindi ka flex yung kahit marami kang nabengbang ngayong year, pero yung mga nabengbang mo wala lang. For me, College student na wala lang. For me, it's not about kung sinong klase ng babae na bembang para maging batayan yung value. Para sa akin, ang pinaka-value niyan is nakakabembang ka ng madami at the same time, tama yung sinabi mo, na okay yung Ibang other department mo. Yan yung pinaka-plus points. Yes, I sir. don't give a shit kung mabembang mo yung mayaman, bilyonarya, milyonarya, wala na yun dun eh. Ang importante, magkano yung na-take home mo? At Yes, sir. magkano yung na-money in the bag mo, di ba? Yung nauuwi mo lagi. Yun ang usapan pa rin. Yun ang flex. Yun ang talaga. flex. Parang sa madaling sabi, nakakabengbang ka, effortless. Nakakabengbang ka, maliit na ano lang yan, playtime lang ako dyan. Kasi eto talaga ako. Eto yung department ng buhay Big ko. shot. Yes, sir. Sa madaling sabi, sa mga bagong batches ng lalaki dyan, kasi nagiging flex nila ngayon. Pero masasuggest mo ba sa mga batang lalaki na, let's say mga 19 to 20, 21 to 23 na sumubok din ng maraming chick, masasuggest mo ba yan sa kanila? Actually, hindi. Unang-una, dahil bagets, tangina may chance ang makabuntis, pre. Pag nakabuntis ka, wala na. GG na yung pre. Ano na yun? Kumbaga, etong path na to sana yung bilang binata ka. Tas ang daming mga pwede mong pagdaanan para maging malupit kang lalaki. Pero andito ka pa lang, nakabuntis ka, eto na yung daan. Wala na, ito na lang yan, no? Mahirap na. Ang hirap ng tumagos ulit. Pero ako, magiging ibang opinion ko dun na. Go. I would suggest, siguro 21 to 23, kumilala ka, makipag-date ka. Kumausap ka na mas maraming babae. Tangina, ang layo as many naman as you nung pre. Kumilala at makipag-usap. Oo.
Hindi, sama mo na yung bembang. Hindi, sibakin nyo, sige, okay lang. Pero, magpo-protection ka palagi. Mag-helmet ka palagi. Huwag kang titira ng raw. Hindi ko sinasuggest tumira ng raw, ah. Lagi kayong mag-helmet. Wala kasing Kasi, dating. kaya nag-iba yung opinion ko doon. Kasi, tol, kapag dumating na pumera na yan, so walang alam sa babae yan, isa, dalawa lang ang nasibak niyan, delikado yun. Alam mo. May point, diba? Yeah, Delikado yun. yeah. Ngayon, nagbobolin ka na, bobo ka sa babae. Wala rin. Walang bilang actually yung pera mo pag Wala. biglang bobo ka sa buhay. Oo. Tapos ka. At hindi mo mafi-filter yung babaeng shit sa babaeng okay. Oo. Kasi ngayon nasa estado tayo na parang 10 minutes ko palang kausap tong babae, mapasuka ko to ng konting impormasyon. Ikaw hindi ka pwede. Hindi ka pangasawahan. Malalaman ko agad talaga eh. Yes, sir. Yes, sir. Kasi binibisto nila yung sarili nila. Sa 10 minutes na kwentuhan, sa 20 minutes na kwentuhan, madudulas at madudulas. May hint Basa at mo na may hint. agad. Yup. Basa mo na agad sila. From forma, may hint na kagad yan, previous job, bakit ni ganito ginagawa niya. Placing ng tato. Yeah. Placing ng tato, anong hobby niya, anong trip niya, di ba? Placing ng tato. Tas anong kulay ng Marlboro yung hinihit-hit. Mighty puti. Ano mighty puto? Ano yun? Nagkakamel siya. Ay, naku. Ayan na, Diyos ko. Ang babae bang may tato is red flag for you? Placing ng tato, sabi mo, saan place ba ng katawan ng red flag talaga na tato? Sa akin dun sa mga intimate part na tato. For Para sa akin, example? red flag yun. Bandang dito sa balakang. Putang ina, yun, dito. Sige, Oo. Putang ina, bakit may ano ka dyan? Para pag dinodog style ka Ayun kung na. sino. O kaya, yun dito naman. Para pag nilalamuta ka yung suso mo, ba't may ano ka dito? Ba't may design ka dito? Ba't pinapaganda mo tong part na to? Marami ka bang inaasang titingin yan? Ba't pinapaganda mo to? Pero may mga tattoo dito. Ang dami mga tattoo. Yung sa labas ba? Saan dyan yung green flag na may tato? Saan part? Sa mga natatamaan ng araw. Green flag yan. Oo. Tangina, natatamaan ba ng araw to, pre? Gitna ng suso? Natatamaan ba ng araw to yung malapit sa tumbong? Unless the dog styling lang yan. Oo, diba? natatamaan ba ng araw yung... Ito yung singit. Oo. Andito. Natatamaan ba ng araw yan? Hindi, Hindi, pag nagtupis kami, nagtutupis ka araw-araw? Yeah. Nakatupis ka araw-araw? Di ba? Unless nagpe-perform ka. Ako sa akin, mag-iiba na naman opinion ko dyan, tol, ah. Red flag sa akin lahat na may tattoo na yabab, pare. Wala akong pake kahit anong sabihin nila. Tangina magko-comment sa'yo. Tangina mo, ikaw may tattoo. Tapos, may side ka ata eh. Hindi. Ganun sa akin eh. Bakit? Red flag sa akin ng babaeng may tattoo. Kasi, first of all, nakawakan ka na agad ng ibang lalaki. Oh! Ikaw ata nang objectify sa mga babae. Tangina, nahawakan lang. Artist nga yun eh. Eh, kasi yun ang turo mo sa akin eh. Puta na. Eto ata ang nag-objective. Nahawakan Sabihin nyo na gusto nyo sabihin, this is my preference, Yeah. diba? Na ano. Alam ko, agree ka rin dito at some point. Kasi nga, hindi para sa akin lang naman, yung wifey material to pero kung trip-trip lang, kung pwede, papalagan ko yan. Pero kung gusto kong asawain ko hanggat maaari, walang tato, hanggat maaari. Ayoko na may tato. Okay lang sabihin niya sa akin na bakit ikaw may tato ka? Ganun ang gusto ko eh. 'Di ba? Gusto mo sa akin, may tato ako eh. Ano magagawa natin, 'di ba? Pag-iba tayo ng trip eh. Aesthetic-wise lang din. Kasi may mga, like for example, ganun. Sinabi rin sa akin, tangina, ikaw nga, si Wada, ikaw may tattoo. May mga gusto siyang tattoo. Hindi masyadong precious yung balat mo. Ang ganda ng balat mo para tatuan. Hindi bagay sa yung tattoo. Hindi, pangalan mo dito. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangan patunayan sarili mo sa akin sa ganung part. Diba? Aesthetic-wise, kung bagay sa'yo, do it. Like for example, yung tattoo sa akin, aesthetics lang din to. Wala tong deeper meaning. Aesthetics lang. Sa akin, last take ko, gusto ko hanggat maaari pag magiging wife ko, pare, bukod sa walang tato. Kasi syempre gusto ko virgin hanggat maaari eh. Pagkapapakasalan ko eh. Gusto ko ako sa lahat eh. Kahit naman ikaw eh. Kahit naman tayo lahat naman ng lalaki. Yun ang gusto Pero natin lahat hanggat 2025, maaari. pre, putang ina, 2025, ganun pa rin ang Kahit ina-aim mo. gawin mong 2040. Ayun ang ina-aim mo, makaharap ng Hindi ko siya ini-aim. Yun ang ideal ko kapag Ideal. Yeah. usapang marriage, kapag Okay. usapang kasalan. Virgin, yeah. Hanggat maaari, kung yun ang binigay, then that's it, di ba? Kasi sacred yun eh. And habang buhay yun Alam mo, eh. mega jackpot ka nun, pre. Di ba? Jackpot naman talagang lalaking gano'n na Alam naka-virgin mo, eh. alam mo. Tapos diretso ka sa pwede. Sige. Pero hanggat maaari, ayoko nga magpakasal eh. Sa totoo lang eh. Tuloy natin yan. Cut. Let's have a break.